Pinilit nilang paganahin ang emosyon ng Kalansay upang mapigilan itong maihi sa takot sa kanyang kawalan ng balakang. Pagkatapos ma-update ang mapa ng mundo at tingnan ang mga gagawin ng kanyang alipin habang nagtatayo sila ng mga lihim na kuta, hinanap ni Ains ang vampirang si Shaltir na kasalukuyang nagpapakalasing sa alak upang limutin ang kanyang nabigong pag-aalsa. Isang nakasuot na penguin ang sumulpot para kausapin ang kawawang babae, ngunit lalo lamang nitong pinalalim ang depresyon sa isip nito. Doon naman sa malaking lawa, dinalaw ng magsasaka ng isda na si Zaryuso ang kanyang kapatid para sa isang maikling kwentuhan. Ngunit ang sandaling iyon ay marahas na naantala ng harangan ng isang undead na utusan ang langit sa itaas ng nayon, sabay anunsyo na ang lahat ng mga nakakaawang butiki ay malapit ng gawing mga mamahaling design sa handbag. Nagpanik ang buong grupo ng mga lalaking butiki sa Greenclaw Village matapos ang deklarasyon na malapit na silang maging barbecue. Ginamit ni Zaryuso ang kanyang utak at napagtanto na kung sila pa lamang ang ikalawang sakripisyo sa listahan, ang iba pang mga tribo ay kasama rin sa kakatayin. Dahil naalala niya kung paano sila muntik nang magpatayan noon dahil sa kawalan ng pagkain, inilatag niya ang ideya na magtatag ng isang dambuhalang alyansa. Dahil hindi naman talaga kilala ang grupong ito sa diplomasya, inamin ni Zaryuso sa kanyang kapatid na kung tatanggihan ng ibang tribo ang mapagkaibigang imbitasyon, uubusin na lamang niya ang lahat bago umalis kasama ang kanyang alagang hayop. Samantala sa nicho ng mga halimaw, nahuli ng demonyong si Demiurge ang nahihibang na penguin habang nagpapanggap bilang punong tagapangasiwa kapalit ng nawawalang si Sebas. Nagtatrabaho na parang aso ang walang silbing ibon, at nanunumpang ito ang magtitiyak sa kanya ng trono ng Nazarick. Dumating naman si Zaryuso sa Red Eye Tribe at nakatagpo ang kanilang pansamantalang pinuno, ang albino na si Crush Lulo. Ang kakaibang kulay nito ay pumukaw sa kanyang likas na pagnanasa, kaya't sa mismong sandaling nagtama ang kanilang mga mata ay agad niya itong inalok ng kasal. Bigla ring nanalasa ang pagnanasa sa babaeng butiki, ngunit nagawa nilang pigilan ang kanilang mga sarili para pag-usapan ang nagbabadyang katapusan ng mundo. Sinubukan ni Crush na umatras at iminungkahi na lumikas, ngunit nagbitiw si Zaryuso ng banta na ang pagtakbo ay magdudulot lamang ng isa pang madugong digmaan, kaya napilitan ang puting butiki na tanggapin ang alyansa. Nang tanungin kung paano nakaligtas ang kanyang tribo sa nakaraang krisis, lumuluhang inamin ng babae na nilagyan nila ang kanilang mga tiyan sa pamamagitan ng pagkain sa sarili nilang kalahi. Ngunit pinunasan niya ang kanyang mga luha nang makatanggap ng haplos mula sa kanyang bagong kasintahan. Habang ang mga paghahanda para sa labanan ay inilipat ng isang insektong katulong sa mga kamay ni Cocytus, dumating ang magkasintahang butiki sa kabilang tribo. Doon ay nagpa siya ang mayabang na si Zenbero na sayang lang ang pagsasalita, kaya hinamon muna niyang makipaglaban si Zaryuso bago pa man ito marinig ang salitang kapayapaan. Iniisip ni Zenbero na ang pinakamainam na paraan para makipagkaibigan ay sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga kamao, kaya hinamon niya si Zaryuso para sa titulong pinuno. Tinanggap ito ni Zaryuso sa kondisyon na pakawalan ang kanyang kasintahan kung sakaling siya ay mapatay. Nagsimula ang bakbakan kung saan nagawang ang makatama ni Zenbero, ngunit mas mabilis pa siyang naubusan ng lakas kaysa sa sweldo ng isang minimum wage earner, kaya bumagsak siya sa matinding pagod dahil sa pambihirang epekto ng espada ng kanyang kalaban. Bilang isang mabuting talunan, naghanda siya ng piging at nangakong isasabak ang kanyang tribo sa digmaan. Nagpasya si Zaryuso na gagamitin niya ang kayabangan ng kaaway laban sa mga ito, habang si Crush naman ay gumamit ng utak at nagpasya na sumuko na lamang para hindi siya magwakas bilang isang handbag. Sa huli, ipinangako ng babaeng butiki kay Zaryuso na huwag itong mamamatay bago ibigay ang sagot na labis nitong inaasam. Pagkaraan ng 4 na araw, naganap ang pagtitipon sa Razortail Village, kung saan binuo ng mga pinuno ang isang suicide squad. Sa kabilang panig, ipinadala ni Cocytus ang kanyang hukbo ng mga buto at mga zombie, ngunit napakataas ng moral ng mga butiki kaya naman sinimulan nilang labanan ang hukbo ng mga patay. Nang matanto ang nagbabadyang kahihiyan, tumawag si Cocytus kay Demiurge para humingi ng mga payo kung paano hindi mapapahiya sa harap ng kanyang amo. Ipinaliwanag ng payat na demonyo na sinadya ng higanteng mahiwagang Kalansay na magpadala ng basurang hukbo para lamang subukan ang kapasidad ng utak ng insektong yelo. Dahil wala ng pagpipilian, ipinatawag ni Cocytus ang isang Elder Lich, na sumulpot at agad na nilagyan ng sugat ang mga commander. Sumugod si Zaryuso at ang albino sa gitna ng labanan gamit ang isang ahas na may 4 na ulo bilang kalasag, habang nililibang naman ng mayabang ang mga mas mababang Kalansay. Tinugis ni Zaryuso at Crush ang pinuno ng mga bangkay,
ngunit dahil ayaw niyang gumamit ng malawakang kapangyarihan na maaaring magpalamig sa kanyang sariling kasintahan, nagpakawala si Zaryuso ng isang hamog mula sa kanyang espada. Mas naligaw pa ang Lich kaysa sa isang bulag na aso sa palengke ng karne, kaya nabitawan nito ang kanyang depensa at mabilis na sinaksak ng mismong bungo, dahilan upang mamatay ito at matiyak ang tagumpay ng mga butiki. Nanatiling nakatayo roon si Cocytus na mukhang tanga habang ipinapatawag siya ni Momonga sa opisina ng prinsipal. Samantala, ang mga butiki ay nagpapakasaya sa rurok ng pagdiriwang matapos nilang tuluyang talunin ang hukbo ng mga buto. Pumunta si Zenbero upang gisingin ang bayani ng araw na iyon, ngunit nahuli niya si Zaryuso at ang albino na halos magkapatong nasa gitna ng kubo. Agad siyang umatras at hinayaan na lang sa kanilang pribadong sandali ang magkasintahan. Samantala sa loob ng puntod ng Nazarick, tinipon ng korporadang kalansay ang buong koponan at ipinakilala si Victim, isang kakaiba at lumilipad na similya na nagsisilbing tila isang granada. Matapos makipagkwentuhan kay Demiurge tungkol sa mga tupa na may dalawang paa, at matapos mangako ng isang parusa na halos hindi na mahintay na matanggap ni Shaltir, matagumpay na nailagay ni Ains ang dambuhalang insekto sa isang sulok. Umamin si Cocytus na nagmukha siyang mahina at nagkulang sa mga commander, na siyang nagpatawa kay Ains sa kanyang isipan dahil nakita niya ang paglaki ng kanyang alaga. Simple lang naman ang parusa, ang ubusin ang buong latian ng mag-isa, ngunit naglakas loob si Cocytus at nakiusap na huwag patayin ang mga butiki dahil kapaki-pakinabang din naman ang mga ito. Nagwala naman si Albedo at bumubula pa ang bibig sa galit, ngunit iminungkahi ni Demiurge na gawing mga daga sa lipunan ang mga butiki, upang masubukan ang kanilang pamamahala ng hindi gumagamit ng pananakot. Inaprubahan ng pinuno ang napakahusay na ideya at iniutos sa kanila na gamitin ang dambuhalang batong robot na si Gargantua. Balik sa latian, halos atakihin sa puso ang mga butiki nang makita nilang dumating ang tunay na may-ari ng laro, na agad nagpakawala ng isang napakalakas na mahika na nagpalamig sa buong lawa. Inihagis ng dambuhalang golem ang isang dambuhalang parisukat na bato sa tubig, habang ang mga kalansay naman ay gumawa ng isang nakakatawang hagdan gamit ang kanilang mga katawan, at ang pinakamataas na nilalang ay umupo sa kanyang trono para lamang ipagmalaki ang kanyang pagiging maharlika. Nang subukan ni Zaryuso at ng pinunong si Shizuriyu na makipagnegosasyon, nagpakawala si Demiurge ng isang utos gamit ang kanyang boses na humikayat sa kanilang mga mukha na ibaon sa putikan. Ibinigay ni Ains ang huling babala na mayroon lamang silang 4 na oras para talunin si Cocytus, kung hindi ay gagawin silang balat para sa sapatos. Sinubukan ng pinuno na sumuko na lang at magtaas ng puting bandila, ngunit hindi tumatanggap ng ganoon ang kalansay. Dahil alam nilang may nakalaan na silang kabaong, nagpa siya ang 5 pinuno na magtungo sa katayan ng mag-isa upang iligtas ang natitira nilang kasamahan. Kinukumbinsi ni Zaryuso si Crush na manatili na lamang, at sa isang sandali ng matinding kawalan ng pag-asa bago ang kamatayan, nakiusap ang babaeng butiki sa ating bayani na ibaon na ang kanyang buntot sa mismong sandaling iyon. Doon naman sa bagong base sa kagubatan, tumanggi si Ains na maupo sa magarbong tronong gawa sa buto na binuo ni Demiurge, at sa halip ay pinili niyang gamitin ang nakaluhod na vampira bilang kanyang upuan. Habang umiiyak sa matinding ligaya ang vampirang babae dahil nararamdamang nakapatong ang boss sa kanyang likod, nagpalakpakan naman ang lahat sa katalinuhan ng kanilang amo, maliban kay Albedo na halos sumabog na sa matinding selos at galit. Nang buksan ni Ains ang kanyang kristal na telebisyon upang tingnan ang mga butiki, aksidente niyang napanood ang isang pangmatandang palabas kung saan nakita niya si Zaryuso na pinagpapawisan na sa pakikipagtalik sa babaeng butiki. Nabigla ang kalansay at agad na pinatay ang mahika, sabay gawa ng isang palusot na tinitiyak lamang ng mga ito ang kaligtasan ng kanilang lahi upang palamigin ang ulo ng mga nasusuklam na tagapagbantay. Sumikat ang araw at handang-handa na si Cocytus sa gitna ng labanan habang naghihintay sa mga isasakripisyo. Gumawa ang tagapagbantay ng mga haligi ng yelo upang magsilbing tarangkahan at nagbabala na ang sinumang tumawid ay makakatagpo na ang kanilang lumikha, ngunit mas matimbang ang dangal kaysa sa buhay para sa mga pinuno ng butiki kaya naman sumugod pa rin sila. Nagpakawala si Cocytus ng isang kakaibang lamig na agad naging yelo ang mga kawawang tribo, at doon na nagsimula ang madugong labanan. Ang butiki na may tirador at ang butiki na may sibat ay mabilis na naging sushi sa loob ng ilang segundo. Sinubukan naman ng matipunong si Zenbero na gumamit ng sining ng pakikipaglaban upang sabayan ang mga patama ng boss, ngunit nawalan siya ng kamay sa proseso, at binali ang sarili niyang leeg sa isang pagpapakamatay na pag-atake na hindi man lang nagasgas ang baluti ng insekto. Ang magkapatid na butiki na lamang ang natira na lumalaban sa putikan, nagpakawala si Zaryuso ng kanyang nagyayelong hamog habang sumubok namang umatake si Shizuriyu,
ngunit hindi nagtagal ay nahati rin sa dalawa ang matandang kapatid. Sa huling banat, nadulas ang espada ni Zaryuso sa sarili nitong dugo habang sinusubukang saksakin ang dibdib ng kalaban. Ang magandang estratehiya ay bumanggalang sa malakas na depensa ni Cocytus, at ang bida na may kaliskis ay nahiwa at tuluyang ipinadala sa kabilang buhay. Dahil napuno na ng mga bangkay ng butiki ang paligid, pumalakpak si Momonga para sa insekto at hinirang ito bilang bagong pinuno ng latian. Nang ipinahayag ni Ains na gawing mga zombie ang mga bangkay, nagmungkahi ng kakaiba si Cocytus na mas mabuting panatilihin silang buhay bilang mga mandirigma. Nagustuhan ng kalansay ang ideya, kaya tinawag niya ang babaeng butiki sa kanyang opisina at binigyan ng isang alok na hindi nito matatanggihan, kung saan bubuhayin niya si Zaryuso ngunit kailangan nitong maging espiya ng Nazarick. Nagising si Zaryuso mula sa kamatayan na litong-lito, at agad na humalik sa paan ng mahiwagang kalansay habang nakiusap na buhayin din ang kanyang mga kasamahan, bago muling nawalan ng malay sa bisig ng kanyang kasintahan dahil sa matinding pagod. Sinabi nito na itutuloy ang lahat kapag bumalik na ang lakas nito, at sumagot naman ang isa na ayos lang basta't makapagpahinga ito sa kanyang tabi. Naglalakad naman si Sebas sa kabisera ng matisod niya ang isang gumagalaw na supot ng basura sa isang eskinita. Dahil sa kanyang pagiging matulunging Ginoo, binuksan niya ang supot at nakita ang isang babae na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sinubukan pang magmatigas ng lokal na bugaw habang ipinagmamalaki ang tungkol sa mafia ng Eight Fingers, ngunit simpleng binigyan lang ito ni Sebas ng barya sa mukha at dinala ang babae na parang isang ligaw na hayop. Pagdating sa mansyon, isinagawa ng malupit na slime na si Solution ang pinaka-nakakakilabot na medikal na pagsusuri sa kasaysayan ng anime. Ang babae na nagngangalang Tuware ay mayroong sakit na syphilis, mga bali na buto at mga sugat sa likuran, at matinding adiksyon sa droga na mas malala pa sa kahit anong talamak na adik.